Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Sayang, kung nandun lang ako, dalawa tayong nanuntok sa Diego na yon. Hindi bale, kahit papaano, nakaganti ka na rin. Hindi ba ako nakakaganti? Ang naganti ko lamang ay ang panununtok niya sa akin kagabi. Pero ang panununtok niya sa akin noon na dahilan pa ng pagkaka-hospital ko, hindi pa rin ako nakakaganti. Huwag kang mag-alala, Insan. Sa iniisip ko, makakaganti ka na ng tuluyan. Ha? Makakaganti ng tuluyan? Paano? May nabanggit sa akin si Inay kanina tungkol sa usap-usapan ng mga empleyado sa kumpanya. Tungkol sa kumpanya? Na ano? Mababakanti kasi ang supervising position dahil magre-retire na si Mr. Vargas na kasalukuyang supervisor at isa ka sa mga napipisil na pinagpipilian para sa pagka-supervision position ng kumpanya ng papa mo. Ano? Bakit nga ba hindi ko magawang parusahan ang bagong gwardiya na yun? Parang unfair nga kay Diego na ang tagal-tagal na niyang nabilingkod sa akin. Pero hindi ko man lang nagawang kampihan sa pamamagitan ng pagpaparusa sana. O kahit lang sana pagalitan ng gwardiya yun. Kung bakit kasi may kakaiba akong nararamdaman sa batang yun. Parang ang gaan-gaan ng loob ko. Bagay na hindi ako makaramdam ng galit sa kabila ng mga isinumbong sa akin ni Diego. Hindi ako makaramdam ng kahit katiting na galit sa gwardyang yun. Dahil kaya kaboses siya ng anak kong si Jonas. Kung bakit naman kasi pati sa pangalan ay halos magkapareho. Jonas ang pangalan ng anak ko. John naman ang pangalan ng gwardyang yun. Nasaan na nga kaya ang anak ko ngayon? Nasaan na si Jonas? Mabuti nga sa Diego na yon. Bakit ba hanggang ngayon mabigat pa rin ang dugo mo kay Diego? Ang bait-bait naman ng tao Sumusobra na talaga ang Diego na yon. Buti nga sa kanya. Naku Adela,
Ano kaya kung subukan mong ilapit ang loob mo kay Diego? Total naman napatunayan na niya ang kanyang kabutihan. Eto nga't hindi magtatagal magiging regular na siya sa kabahagi ng kumpanya. Ano? Gagawin mo siyang kabahagi ng kumpanya? Ay nako, baka magkalat lamang siya ng dilim doon. Ano ka ba naman, Adela? Hindi ba totoo naman ang sinabi ko? Tingnan mo nga kung anong ginawa niya. Sa isang iglap ay nawala lahat ang kasama natin sa bahay. Paano? Nakinig ka sa panunulsol sa iyo ng Diego na yon. Ginawa lamang niya ang bilin ko noon na isumbong sa akin ang sa tingin niya ay ginagawang masama ng mga kasambahay natin. Nagkataong nakita niya sina Biday na nagtatago ng ulam. Yun lang naman Ulam lang? Tinanggal mo na si Biday at ang mga iba pa? Hindi mo ba naisip na pwedeng makatulong sa pamilya nila ang ulam na sinasabi mong ninanakaw nila? Pwedeng nakaligtas sa gutom ang ulam na yon. Hindi lamang yun. Nakalimutan mo na ba ang tseke na nawawala? At kaninong bag nakita ang tseke? Hindi ba't nakita ni Diego sa bag ni Biday? At ang mga alahas ni na mama at papa, hindi ba't nakita sa drawer ng aparador ni Biday? Kung hindi yun nakita ni Diego, malamang naibinta na ngayon ang mga yun. Paano kasi? Naniniwala ka sa sumbong ng Diego na yon. Malay mo, kung siya mismo ang kumuha ng mga yon para sinaan sinaman ng Biday. Siraan si na Biday? Para ano? Hindi naman magkakilala ang mga yon. Para isiping galit lamang ang nag-uudyok kay Diego na siraan si na Biday. Walang motibo si Diego para siraan siya. Malay natin. Tama na. Tama na ang usapan yan. Sina Jun at Diego ang pinag-uusapan nauwi kina Biday. Hanggang ngayon pa ba nagpuputog pa rin ng butchibo sa pagkawala niya? Paano kasing hindi magpuputok ang butchiko Lagi mo na lamang ipinagtatanggol ang Diego na yon. Bakit? Ipinagtanggol ko ba si Diego kagabi? Hindi naman Si Diego nga ang parang nadihado dahil tinutukan na siya ng baril ni Jun. Pinagsusuntok pa at hindi ko pa siya na ipagtanggol. Talaga, kuya? Hindi mo pinagtanggol ang Diego na yun? Oo nga. Ewan ko ba? Parang ang gaan-gaan ng loob ko sa alaga mo. Paano hindi gagan ang loob mo sa bagong kwartya anak mo yun? May sinasabi ka ba, Adela? Wala. Ang sabi ko, mabuti nga sa Diego na yun. Oh, Sheila. Nasaan ka? Kasama ko ang inay mo. Bakit kasi? Kumusta ng panunokso mo kay Tandang Ignacio? May nangyari na ba sa inyong dalawa? Pagkipot Pero alam ko, mahuhulog din siya sa akin. Kung ang bakla nga naging tunay na lalaki ang tunay na lalaki kaya, na tulad ni Don Ignacio, ang hindi mahuhulog sa aking kagandahan? Sige. Pagbutihin mo at bumalik ka na agad sa bahay para tuksuhin mo siya muli. May kasabihan na kahit basa ang panggatong na kahoy, ngito'y laging naiinitan, matutuyo at mag-aapoy din ito. Kuya, O Adela, may sasabihin ka ba? tungkol ito sa nabanggit mo sa akin na pagre-retiro ni Mr. Vargas na supervisor na ngayon ay pinag-uusapan ng mga empleyado mo sa kumpanya.
Yun ba sana ang sasabihin mo sa akin? Oh, syempre naman. Isang buwan na lamang mawawala na si Mr. Vargas. Kaya dapat ngayon pa lamang ay alam na natin kung sino ang ipapalit sa kanyang posisyon. Oo, alam ko yan. Kaya nga magpapatawag ako ng meeting para opisyal nang ipakilala ang natitipuhan kong papalit kay Mr. Vargas bilang supervisor. May napili ka na bang papalit sa kasalukuyang supervisor? Sino? Si Diego. Ano? Si Diego? Oo, si Diego. Eto na palang bagong bahay ninyo na pinagawa ni Diego? Oo. Maganda ba? Ay, oo. Ang bahay kayo namin dalawa, kailan niya ipapagawa? Malapit na. Basta maging tuloy-tuloy ang magagandang nagyayari sa kanya. Bahay na yung dalawa ang isusunod niya. Siya nga pala. Naroon ka ba nang mangyari ang insidente na kinasangkutan ni Diego at ang bagong gwardya? Opo. Pero hindi ko nga alam kung paanong nagsimula Basta lang sumugod si Diego sa kwarto ni Don Ignacio at kinukuha ang baril ni Don Ignacio. Ang kwento ko sa akin ni Diego ay tinutukod daw siya ng baril na gwardya. Oo nga raw. Ang lakas ng loob ng gwardyang yun. Nakalabanin si Diego Hindi niya alam kung sino ang kanyang bidangga. Si Diego ba naman ang kanyang kinalaban? Sigurado, may kalalagyan ang gwardya na yon. Bakit wala pang ginagawa si Diego hanggang ngayon? Bakit? Hindi ba kayo nagkakausap? Sa iisang bahay lamang kayo. Hindi kayo nagkakausap? Paano kami mag-uusap? Siya mismo ang nagsabi sa akin na umarte raw ako na parang hindi kami magkakilala. Para daw, walang maghihinala na magjowa kaming dalawa. Bakit naman, kuya? Sa dinami-dami ng magagaling mong empleyado at empleyada si Diego pa. Anong alam nun? Hindi ba naman pinala ang desisyon kong yun? Siya lamang ang kinukonsidera ko dahil nga tapos na rin siya sa kanyang pag-aaral. Kahit na, hindi batayan ang kanyang pagtatapos sa pag-aaral para gawin mo siyang supervisor kaagad. Ang dami-daming magagaling, matatapat at matagal ng empleyado sa kumpanya. Ano na lamang ang sasabihin nila kung si Diego na kabago-bago lamang sa kumpanya ang siyang magiging supervisor? Tulad ng sinabi ko, isa lamang si Diego sa pinamimilihan ko rin. Sa katunayan usap-usapan na rin ngayon sa opisina kung sino ang magiging supervisor. Oo, dahil yun din ang patakaran ng kumpanya. Ang mismong mga board of directors at mga empleyado ang mamimili kung sino ang mapupromote. Hindi mo ba ako tatanungin kung sino ang napipisil ng majority ng mga empleyado at empleyada kung sino ang magiging supervisor? Sino? Si Jonas.
Ano kayang posisyon ko na ibibigay sa akin ng papa? Ang langay ba niyan umaasa ka na sa mataas na posisyon? Oo naman. Ano pang silbi ng pag-aampun niya sa akin ng tandang yun? Kung hindi mataas na posisyong ibibigay sa akin. Sa bagay, ang makapasok ka sa kanyang kumpanya nang kahit wala ka talagang pinag-aralan malaking bagay na yun. Ang sabihin mo, ang maging ampun lamang ni Don Ignacio para sa akin ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil magtratrabaho man ako o hindi, sustentado ng lahat ng luho ko. Iyon naman pala Bakit na pahangarin ng magtrabaho sa kumpanya? Siyempre, bukod sa bagay na yun, Tumal, na aking pagbabalat kayo, paraan ko rin yun para mapasok ko ang kanyang kumpanya. May plano rin ako at alam kong pakikinabangan nating lahat. Kung alam mo lamang, siya rin ang nasa isipan ko na gagawin kong supervisor. Pero anong magagawa ko? Wala siya dito. Wala ang pamangkin mo. Talaga, kuya? Hindi ka nagalit sa kanya? Hindi ko alam. Yaga, bakit ba siyang pinag-uusapan natin Wala naman siya dito. Ay, kung gusto mo, ay papahanap ko. At kahit mahanap siya, ano ang susunod? Ang ibig mo bang sabihin okay nang bumalik dito sa bahay ang anak mo? Wala na akong magagawa pa. Anak ko yun. Kahit pagbalik-balik ta rin ko ang mundo, hindi ko maitatangging anak ko si Jonas. At mahal na mahal ko. Kuya. At kaya kulang naman siya nabugbog ng husto at napagsalitaan ng masasakit. Dahil nabigla lang ako. Inilihim niya ang tunay niyang pagkatao. Kumilos siya na parang tunay na lalaki. Marami akong pangarap para sa kanya. At isa na riyan ang magiging kapalit ko sa kumpanya. Pero... Kuya, hindi ginusto ng anak mo ang makaramdam siya ng ganoong damdamin. Kaya nga, sa haba na rin siguro ng panahong hindi ko nakikita ang anak ko, natanggap ko na rin siguro. Kaya lang Kaya lang ay ano? Ewan ko. Nalilito pa rin ako hanggang sa ngayon. Pero ang natitiyak ko, gustong gusto ko na siyang makita at makasama. Hindi mo pa rin nakikita si Sheila? Oo Ang sabi sa akin ni Aling Tikya, nagpaalam daw siya kay Papa na uuwi sa kanila. Pero hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Ano? Pero nakausap ko siya kanina. Ang sabi, nasa malaking bahay na raw siya. Ganun ba? Ikaw kasi, ayaw mo pang magpakilala. Lalo na sa hinala mo, hindi na nagagalit sa iyo ang papa mo. Sa palangay mo ba? Hindi na naman siya magagalit kung malamang ako na pala itong gwardiya. Pero hindi ko pa rin siya nilalapitan. Anong dadahilan ko sa kanya kung nalamang ako ito? Sige nga.
Sabihin dahil kay Sheila. Kung pagiging bakla ko nga noon hindi ako naintindihan Ito pa kayang dahil kay Sheila, kaya ako naririto sa bahay. Ewan ko sa'yo. Ikaw naman kasi, pabigla-bigla kung magdesisyon. Natatabunan na ng natatabunan ang tama dahil nagpapadala ka lagi sa emosyon mo. Oo na. Nagkamali na ako. Asya nga pala, pwede bang sabihin mo kay Sheila na magkita kami sa dati naming tagpuan? Bakit hindi ikaw magsabi? May cellphone ka naman. Hindi nga niya sinasagot ang mga tawag ko at text ko sa kanya. Kaya text mo siya na makipagkita siya sa akin. Oo, bakit? Magseselos ka na naman ba? Hindi ba sinabi mong makikipagkalas na ako sa kanya? Ito nga makikipagkalas na ako sa kanya. Okay, mabuting ganun. Teka, ano nga ulit ang pangalan niyang nobyo-nobyohan mo? June. John. Pwede mo bang ipakilala sa akin? Para ano pa? Bakit masama ba? At pagkatapos, ay bububugin mo, ganun ba? Hindi naman. Titingnan ko lang kung sino sa aming dalawa ang mas gwapo at mas macho. Syempre ikaw. Hindi ka lang gwapo, kundi magaling pa sa kama. Bagay na wala kay June. Bakit mo alam? Nagkatiki mo na ba kayo dalawa? Paano kami magkakatikiman ng ungas na yun Bakla. Anong sinabi mo? Wala kang dapat ipagselos at wala kang dapat ipangamba na maagaw niya ako sa'yo dahil bakla si June. Bakla yung nobyo-nobyohan mo? Oo, kaya relax ka lang. Hinding-hindi niya ako maaagaw sa iyo. Ano ang gagawin ni Diego ngayong nalaman na niyang bakla ang nobyo niyang si Sheila? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, June Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.